Idol, ikaw po ba'y umiinom po ng atorvastatin o gamot po sa ating pong mataas na kolesterol, mataas na triglycerides? Ikaw po ba, Idol, ay talagang may mataas na kolesterol at panay kain mo po ng mga bawal na pagkain, matatabang pagkain, na mga pagkain po na high saturated fats? Ang ginagawa po, Idol, ng atorvastatin, ito po na kinakailangan po niyang i-inhibit. Kumbaga po, pine-prevent po niya, Idol, ang liver po natin na mag-produce o maglabas ng kolesterol. Tandaan po natin ang ating pong mga fats, ang ating pong mga kolesterol, ito po, Idol, ay nag-i-store po sa ating pong liver. Kapag sumosobra na po ang mga kolesterol at mga taba-taba po para po sa ating katawan, diyan po sa liver yan tumatambay. Meron po tayong dalawang klaseng kolesterol. Ang LDL po natin, which is yung bad cholesterol, at saka po yung HDL po natin, which is yung good cholesterol. Kapag po kayo ay nagpapa-blood work, diyan po mahihimay-himay lahat kung okay nga ba ang inyo pong bad cholesterol at ang inyo pong good cholesterol. Tandaan po natin, sa ating pong katawan, kinakailangan pa rin po natin ng bad cholesterol. Hindi po pwedeng puro good cholesterol lamang. At sa good cholesterol, may certain amount po tayo na dapat nating sundin at hindi po tayo dapat sumosobra sa good cholesterol po natin para balanse po. Kapag po namamanage po natin ang ating pong cholesterol, syempre po ay tayo ay magkakaroon din po ng reduced risk para magkaroon po ng mga cardiovascular diseases, mga sakit po sa puso. Ang pinaka main side effect po nito ay magkakaroon po kayo ng muscle pain. Mostly po, Idol, yan po talaga ay normal at expected findings kapag kayo ay umiinom po ng cholesterol medication. Pero po, kapag yan ay lumalala, kinakailangan po nating mag-report sa ating pong doktor oras na kayo ay nakakaramdam po niyan para po mas aware ang ating doktor na maaari po niyang i-switch sa iba pong gamutan. Huwag niyo pong kakalimutan na magkaroon po kayo ng healthy diet. Umiwas po kayo sa mga matataas na fats. Umiwas din po kayo, Idol, sa mga bad fats. Kailangan po ay matulog po kayo ng sapat. Uminom po kayo ng tubig, 2 to 3 liters per day para po kayo ay stay hydrated. Kayo po ay dapat ay nag-e-exercise din po at huwag pong kakalimutan na mag-follow up sa inyong doktor at magkaroon po ng blood work. Sa blood work po ninyo, makikita kung ano nga ba ang level ng cholesterol po ninyo. Lalong-lalo na, Idol, kapag po ikaw ay nakaka-experience po ng mga sintomas katulad na lamang po ng paninikip ng inyong pong dibdib, pagkakaroon po ng mga lower extremities pain, po pwede ka rin po, Idol, na magkaroon po ng fatty deposit sa paligid ng inyong pong mga mata at maaari din po, Idol, na isang sintomas na mataas ang inyong cholesterol, lalong-lalo na kapag ang inyong pong mata ay nagkakaroon po ng grayish color. Napapansin niyo po ba yung mata? Kapag po yung paligid po ng mismong iris po ninyo ay nagkakaroon po ng grayish color, sintomas din po yan ng mataas na cholesterol. Huwag po kayong mahiyang makipag-usap sa inyong doktor. At yun lamang po, Idol. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay. Have a happy and regular cholesterol po.